Love Serye TV. Mr. Billionaire May Missing Melody. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Mula sa pinipirmahang mga papeles ay napaangat siya ng tingin nang pumasok si Chan sa kanyang opisina. "Dito ka?" Tila nagulat pa nitong tanong at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Bahagya lang siyang sumulyap dito. "Bakit?" Ganting tanong niya. "Akala ko ay nagkasama kayo ni Brian na papunta sa fashion show ni Elise. Ang dami kong natambak na paperworks. Kailangan kong tapusin bago bumalik ng Gimaras." So tama si Bri. Natatawang wika ng kaibigan. Ano naman ang sinabi ng isang yon? Bigyan mo nga siya ng dagdag na trabaho at nang hindi napapansin na ginagawa ng iba. Kunwari reklamo niya. Lalong napahalakhak si Chance. Kung hindi tayo nagkakausap nung nasa Gimaras ka pa, ay iisipin ko ding may sumaping ibang espiritu sa'yo, bro. Seryoso ka talaga sa babaeng nakilala mo doon? Bago siya nakasagot, ay tumunog ang kanyang cellphone. At automatic kong pinindot niya ang speaker. "Yes, Jane? Sir, nandito na po si Mrs. Jessica Afon." Sagot ng kanyang sekretarya. "Papasukin mo." Nang mapatingin siya kay Chase ay nakataas ang kilay nito. "What's your business with the jeweler, bro?" Tudyo nito. "Back off, Chance." Aniya bago pumasok ang may edad na alahera. Natawa ang kanyang kaibigan at tumahimik na. Hinarap ni Jess ang kanyang bisita. Ipinakita ng huli ang mga dala nito. "Ito ang mga latest engagement rings, Mr. Roman." Anitong inilapag sa mesa ang mga alahas. Pinasadahan niya iyon ng tingin. Agad na nakuha ng kanyang pansin ang isang white gold ring na ang diamanteng palamuti ay halos kasing laki ng butil ng mais at napapaligiran ng maliliit na brilyantitos. It was very simple yet napaka-elegante at intricate ng design. Katulad ni Maria, simple yet elegant. "I'll take this one," he said. Ipinatong ni Jessica ang velvet case nito sa mesa at muling isinara ang attache case. Sinabi nito ang presyo ng alahas na isinulat niya sa cheque at iniabot dito. "Pleasure doing business with you, Mr. Roman. In case you need wedding bands, just give me a call." Tumango siya bilang pasasalamat. Tumayo rin siya at nakipagkamay sa bisita. "Jess, an engagement ring." Tila napapantastikohang wika ni Chance nang makaalis si Jess Afon. Hindi pa rin ito umaalis sa pagkakaupo sa gilid ng mesa ng binata. "Sinong babaeng to? Kilala ba namin? You only met her at magpo-propose ka na agad?" Sunod-sunod nitong tanong. Tumunog naman ang kanyang cellphone bago pa ito masagot. Si Maria. "Hey," bungad niya. "Jess, nagpadala ka ba ng mga bulaklak?" Agad nitong tanong. "Yes, I ordered 2 dozens." Sandali itong nawala sa linya. "Ikaw nga ang kumausap dito sa magde-deliver? Ang gulo." Anito maya-maya. "Bakit?" "They are unloading a whole van of tulips. Ininsist na lahat ng mga ito ay para sa akin." Napatawa siya. "Para sa iyong lahat yan." "What? Pero sabi mo 2 dozen lang yung in-order mo." 2 dosenang bouquet, sweetheart. Isang tangkay para sa bawat oras na namimiss kita. Aniyang inigunura ang manunuksong wika ni Chance. Hindi naman nakapagsalita si Maria. "Dumating na ang hinihintay ko dito. I will be home bukas o sa makalawa. Take care, okay? Hihintayin kita." Tangi na lamang nitong naging sagot. Pinatay niya ang mobile phone at muling naupo sa swivel chair. Ibinalik niya ang singsing sa case niyon. "Wow, 24 bouquets of flowers? Pinakayaw mo ba ang buong flower shop?" Bulalas ni Chance. "I just ordered tulips, her favorite flowers." "Tulips? Pinakayaw mo ang lahat ng tulips dito sa Maynila?" "Actually, sa Benguet ako nagpa-order." Hindi makapaniwalang napailing si Chance. "Naiintriga talaga sa babaeng to, Jess. Never ko pang nakitang ginawa mo ang mga gawain yan sa mga naging girlfriends mo. Dati ang mga ginagawa mo ngayon sa kanya. Anong meron sa kanya, Jess?" Ikinuwento niya sa kaibigan ang naging pagkakakilala nila ni Maria. 10 taon na ang makalipas at ang muli nilang pagkakita sa kanyang pag-uwi ng Gimaras. 10 years? Bulalas ulit ni Chance. "At ni hindi man lamang namin alam ang tungkol doon." "Wow, Jess, ang galing mo magtago ng sikreto." "It was a short summer acquaintance, Chance. Hindi ko sinabi sa inyo dahil ayokong bigyan ng rason si Bri para buskahin ako palagi. I didn't know. I have kept her in my heart all these years." Naiiling din na sabi niya. Napatawa ito. "Wait till I tell the others about this." "Don't." Mabilis niyang sansala sa kaibigan. Napakunot noon naman ito. "Not yet. Ako na lang magsasabi sa kanila. Dadalhin ko siya dito at ipakikilala sa inyo.
Napatango si Chance at ngumiti. Alright, I'm happy for you bro. Hindi ko akalaing mauunahan mo pa si Bri. Tumayo ito at humakbang patungo sa pinto. May bigla itong naalala at muling bumalik. Siya nga pala, next month na yung concert ni Juliana Kahama bro. Anito, no problem, just remind me again. Nilapag ni Maria ang inihandang merienda sa mesa ng garden set at muling naupo. So, bakit ka nandito? Lino, tanong niya sa stepbrother. Namiss lang kita. Sagot nito at kumuha rin ng tinapay mula sa platito. Lino, huwag mo nga akong niloloko at kilala na kita. Napatawa ang binata. Hindi na talaga ako makakapagtago sa'yo. Anitong may kinuha sa bulsa ng pantalon. Napatuwid siya ng upo at mabilis na hinablot ang velvet case ng singsing. Would you really? Namimilog ang mga matang tanong niya habang binibistahan ang engagement ring. Birthday ni Clara sa 10. I think it would be the perfect time to finally pop up the big question. Nakangiting wika ni Lino. Sa palagay mo tatanggapin niya yan, Maria? Ano ka ba? Clara adores you, brother. Siyempre papayag siya. Anay ang ibinalik dito ang kahon ng singsing. Hi, ako kaya, kailan mabibigyan ng ganyan? Tila nangangarap niyang wika na biglang naalala si Jess. Paano kaya ito magpo-propose? Mag-boyfriend ka muna. Nakakatawang wika nito. Kung ikaw ang pagbibigyan, how would you like it to be? Hopeless romantic ako eh. Siyempre on bended knees. Corny ba? Napatawa siyang bigla. Hindi sumagot na lumuhod si Lino sa kanyang harapan. Binuksan nito ang kahon ng singsing. Love, for the past 3 years you have made me the happiest man alive by being my girl. And I would feel blessed if you would share your lifetime with me. Will you marry me? Napatawa siyang lalo at nakisakay sa ginawa ng stepbrother. Oh, love, yes. Tila tuwang-tuwa niyang wika. Kinuha ni Lino ang singsing sa lalagyanan at isinuot sa kanyang kamay. Napayakap siya dito. Sobrang saya ko para sa inyo ni Clara. Bulong niya. Thank you, love. Manong, nasan yung motor ko? Agad na tanong ni siya sa driver na makita ang Montero Sport ng kanyang lola. Sa halip na ang kanyang bike, ipinadala ng lola mo sa Maynila noong isang araw. To Jess para annual tune-up. Sagot nito nang iabot ang susi ng sasakyan. Napatango na lamang siya at pinaandar ang SUV. Muli niyang kinapa sa bulsa ng pantalon ang kahon ng singsing. Napabuntong hininga siya. Kinakabahan siya. Hindi niya alam na ganito pala ang feeling na magpo-propose. Gusto niyang sorpresahin si Maria. Papalubog na ang araw. Alam niya sa ganitong mga oras ay nasa balkonahe ito sa likod bahay at nagbabasa ng pocketbook. Paliko na siya nang marinig ang boses ng dalaga. May kausap itong isang lalaki. Bigla siyang napatigil. Wala siyang planong manubok. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Kumubli siya sa lagpas taong mga puno ng crotons na nakahilera sa gilid ng balkonahe. Nakatalikod sa kinaroroonan niya si Maria. Love, for the past 3 years you have made the happiest man alive by being my girl. And I would feel blessed if you would share your lifetime with me. Will you marry me? Anang lalaki. Parang biglang nanlaki ang kanyang ulo sa nakikita at naririnig. Nagpo-propose yata ang lalaking to. 3 years? My girl? Nobya ba ito ni Maria? Nobya ba ni Maria ang lalaking to? Oh, love, yes. Tuwang-tuwang sagot ni Maria at yumakap sa lalaki. Napahigpit ang hawak niya sa kahon ng engagement ring. Anong ibig sabihin nito? Pinaglaruan lang ba siya ni Maria? May boyfriend na ito at katatanggap lang ng marriage proposal. Ano ang role niya kung ganon? Pampalipas ng oras sa panahon ng bakasyon nito? Gustong matawa ni Jess. Sa dami ng mga panlinlang ng mga babae na kilala niya, ay natalong lahat ng mga iyon ni Maria. Hindi man lamang niya naramdaman na ang lahat ng ipinakita nito ay purong pagpapanggap at napakatanga niya para maniwala. Kung gaano siya kabilis na karating doon, ay ganun din siya kabilis na kalayo. Hindi niya alam kung kaya niyang pigilan ang galit kung tumagal pa siya ng ilang minuto. Nagulat na napatingin sa kanya sina Job at Manong. Nang pabalin niyang isara ang pinto ng Montero, dumiretso siya sa bar ng yate at dinampot ang pinakamalapit na alak na nakita. Halos nangalahati na iyon ang ibaba niya. Madilim ang mukhang tinungo niya ang upper deck. Lumapit siya sa railings at ubod lakas na itinapon ng kahon ng engagement ring sa dagat. Damn you! Malakas niyang sigaw sa kawalan at tila naubusan ng lakas na napadaosto siya sa sahig. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Halos nag-iisang linggo na nang hindi niya makontak si Jess. Araw-araw rin siyang tumatawag sa Villaroman
pero sinasabi ng mga katulong ay hindi pa ito bumabalik doon. Sa ilang araw na pagkakalayo ba nila ay na-realize ng binata na hindi naman talaga totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. May nakilala kaya itong bago kaya tuluyan na siyang nakalimutan? Hindi ba't malinaw naman niyang sinabi na kung ano man ang maging desisyon nito ay ipaalam lang sa kanya? Bakit ngayon ay tila siya pinagtataguan nito? Mabilis niyang dinampot ang cellphone nang tumunog iyon. Agad din na naramdaman niyang panlulumo na makita ang pangalan ni Amber sa caller ID. Maria, you need to come home. Next week na yung concert mo. Sa Times Square. I have already booked you a flight for tomorrow. Okay, tangay niyang nasabi at mabilis na pinatay yung mobile phone. Napatingin siya sa papalubog na araw at hindi na napigilan ang pagpatak ng luha. Tapos na ang Pantasya Maria. Wala ng Prince Charming na darating. Ginala niya ang paningin sa balkonahe. Nalalantanan 2 dosenang bouquet ng tulips na ipinadeliver ng binata. Kung alam niyang parting gift pala mga bulaklak na yon, ay hindi na lang sana niya tinanggap. Kakaramdam tuloy niya ngayon ay bulaklak sa lamay ang mga iyon, lamay sa kamatayan ng kanyang pag-ibig at pangarap. Isang tangkay para sa kada oras na pagkamiss sa kanya. Nasaan na ang taong nakakamiss sa kanya? Missing in action na rin. Gusto niyang matawa. Sa halip ay napaiyak siya. Nasaan ang balikat ni Jess na ipinangako nitong maaari niyang iyakan? At nasaan ang pangako nitong paliligayahin siya? Sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman ngayon ay gusto na niyang mamatay. Kailangan na nga umalis ni Maria. At kapag umalis siya ngayon ay hindi na siya babalik dito sa Gimras, kung saan siya natagpuan at naiwala ang kaisa-isang lalaking kanyang inalagaan sa puso. Nagising si Jess na walang tigil sa pagring ang kanyang cellphone. Hello? Namamaos pa niyang tanong. Finally, bulalas ni Chance mula sa kabilang linya. Kahapon ko pa hindi makontak yung cellphone mo. Pinapupunta ni Brian sekretarya mo sa condo unit mo pero walang tao doon. Nasaan ka ba, Jess? Here, there, anywhere. Huwag ka nang mag-usisa at wala ako sa mood para magpaliwanag. Tinatamad niyang sagot. Ang sakit ng kanyang ulo. May hangover na naman siya. Naging routine na yata niya ang paglalasing simula nung matuklasan niya ang panloloko ni Maria. And damn her. Hanggang kailan ba niya lulunurin ang sarili sa alak dahil sa babaeng yon? Hey, nakalimutan mo na ba? Ngayon ang dating ni Juliana Kohama and you are supposed to fetch her at the airport 10 minutes ago. Shit, aniyang napabangon bigla. Alright, send a chopper here. And then pinatay niya na yung cellphone bago tumakbo patungo sa banyo. Lumapit si Jess sa landing ng hagdanan ng eroplano. Miss Summers? Tanong niya na makababa si Amber. Yes, nakangiti nitong sagot. Inilahad niya ang isang kamay. Hi, I'm Jess Roman. I am a friend of Chance and I will be taking you to your hotel. Tinanggap nito ang kanyang pakikipagkamay. Pleasure to meet you. I thought magkasama kayong darating ni Miss Kahama. Tanong niya nang walang makitang pasaherong lumabas ng eroplano. Nasa loob pa siya. Sinisiguro ko lang na walang nakakaalam na media sa kanyang pagdating. Paliwanag ni Amber. Babalikan ko muna siya. Anitong muling umakyat sa eroplano. Biglang tumunog yung cellphone niya. Si Chance ang tumatawag. Bro, nakarating na ba si na Miss Kahama? Tanong nito. Yap, ako nang bahala dito. Sagot niya. Ibinalik niya ang mobile phone sa bulsa at napatingin sa pinto ng eroplano. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang pamilyar na figura. Maria? Bulalas niya na makita ang babaeng nakasunod kay Amber. Para siyang biglang binuhusan ng malamig at mainit na tubig ng sabay. Nakita rin niya ang pagkagulat sa mukha ng dalaga. Then joy na mabilis na napalitan ng pagkalito. Damn her eyes. How could they be so expressive? And how could she fake them so real good? Jess, bulalas nito. Magkakilala kayo? Tanong ni Amber. Pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. No, mabilis na sagot ng binata. Then he saw her pained look. Tila ito maiiyak. He felt good. Walang karapatan si Maria para masaktan. Kung may sinungaling man sa kanilang dalawa, ay hindi siya yon. He masked his face with a blunt expression at inabot ang kamay. I'm Jess Roman. Pleasure to finally meet you, Miss Kahama. Saglit na nag-alangan ang pianista sa pagtanggap sa kanyang kamay. She shook her hand once at mabilis din iyong binitawan na tila bagay na nakakapaso. Agad niya napansin na hindi nito suot ang engagement ring. Automatiko ang paglipad ng kanyang tingin sa kabilang kamay nito. Wala rin doon ang singsing. Muling nagdikit ng kanyang mga kilay. Okay lang kaya sa boyfriend nito na tinanggal nito ang engagement ring na ibinigay nito? Bakit ba niya pinoproblema ang bagay na yon?
Kung ano man ang gawin nito ay wala na siyang pakialam. Shall we? Tanong niyang itinuro ang shopper at nagpatiuna na patungo roon. Ni hindi na siya lumingon kung nakasunod ba ang dalawang babae sa kanya. Jess, hindi makapaniwalang bulalas si Maria. Hindi niya mapigilan ang biglang pagbukal ng tuwa sa kanyang dibdib. Oh God, sobrang namiss niya ito. Ang tangka niyang paglapit dito ay biglang napigil na makita ang galit sa mga mata ng lalaki. Napalitan ng pagkalito ang siyang kanyang nararamdaman. Magkakilala kayo? Narinig niyang tanong muli ni Amber. No, mabilis ang sagot ni Jess. Napalunok siya upang pigilan ang biglang paninikip ng dibdib. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang trolley bag. Pakiramdam niya ay biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Mariin siyang napapikit upang pigilan ang luhang nagbabantang pumatak. Bakit Jess? Tanong ng nagdurugo niyang puso. Anong ginawa niya para pasakitan niya ng ganito? Hindi ba't ito ang bigla na lang hindi nagpakita? Ito ba ang lalaking pinangarap niyang pag-alayan ng kanyang sarili at buong pagkatao? Bakit parang ibang tao ang kanyang kaharap ngayon? Ito ba ang lalaking isang buwan pa lang ang nakakaraan ay nangakong paliligayahin siya at hindi sasaktan? Kung noon sa Gimaras ay nabiyak ang kanyang puso, ngayon igutay-gutay na yon. Ganito pala kasakit. Kung nakinig lamang siya noon kay Lino ay hindi sana ito mararanasan. I'm just Roman. Pleasure to meet you, Miss Kahama. Gusto niyang matawa at maiyak ng sabay. Nang tila siya ay nakakahawang sakit na tulad din ng iba na bigla nitong binitiwan. Gumising ka, Maria. The prince just turned into a beast and the dream into a nightmare. Kung may gugustuhin man siyang mangyari sa mga sandaling yon, na sana bumuka ang lupa at lamunin na siya. Gusto niyang tumakbo palayo. Tila namanhid ang kanyang pakiramdam. Ayaw na niyang mag-isip. Tila robot siyang sumunod kina Jess at Amber. Umupo sa gilid ng kama si Maria at napatitig sa kawalan. Hindi niya alam kung gaano katagal sa ganoong ayos nang kumiriring ang kanyang cellphone. Matagal pa bago niya iyon napansin na tila ba ang tunog ay galing sa napakalayong lugar. Ang kanyang mama. Bigla ay parang gusto niyang umuwi pabalik sa California. Gusto niyang umiyak sa kanyang ina. Maria, iha, how was your flight? Okay lang ma. Ani ang pilit na pinasigla ang tinig. Magpahinga ka, okay? Alam kong may jet lag ka pa so bye-bye na. Tatawag na lang ulit ako sa'yo. Lihim siyang nagpasalamat. At least hindi mahahalata ng kanyang ina ang dinaranas niyang pighati. Sige po ma. Muling kumiriring ang cellphone ng pindutin niya ang end call button. Si Lino. Hey, are you already settled in? Agad nitong tanong. Yeah, ano yan? Why do you sound so sad? Naninibagong sita nito. Hindi na niya mapigilan ng mapaiyak. Oh, Lino, nagkita kami. Sino? Chess. Aniya at paggitan ng paghikbi ay pinagtapat ang mga nangyari sa kanyang bakasyon sa Gimaras. That bastard. Pagmumura ni Lino sa kabilang linya. Lumipat kayo ng hotel, love. Hindi mo kailangang magpakamaksukista at harapin ang lalaki yan sa panahong nandyan ka. Anong dahilan ng sabihin mo kay Amber? Ayoko magpaliwanag sa kanya at ayokong isipin ni Jess na iniiwasan ko siya. Kahit gaano ako nasasaktan, gusto ko pa ring malaman ang dahilan kung bakit niya ginawa to. I want us to have a closure. Napabuntong hininga ang kanyang stepbrother. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo, Maria? You will only just give that jerk the satisfaction of hurting you. Please stop calling him names, Lino. Tawagin ko siya kahit ano, Maria. He is a jerk. Natahimik ang dalaga. Hindi niya alam kung gaano pa ang sasabihin para maglubag ang loob ng kanyang stepbrother. Bakit ka ba sa kabila ng lahat ay gusto mo pa rin siyang ipagtanggol? Gusto mo bang samahan kita dyan? Maya-maya ay malumanin nitong wika. I will be okay, Lino. Kakailanganin mo ang mag-leave kapag nag-asikaso na kayo ng kasal ni Clara. Okay, but don't let that fool trample you down, okay? Hindi mo kailangang mag-explain sa kahit na sino. Lumipat ka ng hotel kapag masyado ka nang naaagrabyado. Tumango siya kahit hindi nito nakikita. Promise, see you in 3 days.